Ito naman, Jules, alam mo ba na may grupo ang Philippine Navy na nagsasagawa ng humanitarian projects. Kumbaga, ang ibig sabihin nito, ito yung mga activities na mas mapalapit o mas malapit sa mga tao. At para pag-usapan yan, makakasama po natin si Colonel Edgard Arevalo, ang commander ng Civil Military Operations. Good morning, sir. Morning, sir. Carla, Sus, magandang umaga. At sa atin po mga boss, magandang umaga po. Sir, ano po ba yung mission ng CMOG? Ang Civil Military Operations Group po ng Philippine Navy and all the Civil Military Operations Unit ng Armed Forces of the Philippines, ang kanila pong main mandate is to win the hearts and minds of our people. Okay. Because in our our so-called ISO, Internal Security Operations, kung saan ang kalaban natin ay mga insurgents, kailangan po nating masway ang support ng mga tao. Hindi suportahan ng kanila ang kalaban ng bansa, kundi suportahan ng ating pamahalaan upang in the end, we are going to have a safe and secure country. Okay. Yung Carla, very interesting kasi diba usually pag marinig mo yung Philippine Navy, more on yung i-defend talaga yung bansa and lahat ng mga kalaban, syempre, lalabanan sila. Pero dito nakikita natin yung human side ng Philippine Navy. So sir, with regard to that, no, ano po ba yung activities ng CMOG, including of course the Philippine Navy as a whole, in line with the mission of Philippine Navy? Magandang naitanong mo yan sapagkat nakita natin sa Armed Forces of the Philippines na hindi natin kayang talunin ng insurgency by the armed forces alone. Yes. So kailangan natin ang tinatawag nating whole of nation approach. Kailangan nating i-involve ang ating mga stakeholders, ang ating mga mamamayan, ang mga government and non-government agencies upang sa ganon tulong-tulong tayo upang maipagtaguyod natin ang katahimikan at kasaganaan ng ating bansa. At sa ngayon, we are preoccupied in the Civil Military Operations Group of the Philippine Navy. We are now doing stakeholder engagements. Ang ibig sabihin, ang mga non-government agencies at saka mga like-minded and civic organizations and institutions, tinatap natin ang kanilang mga tulong upang sila ay maging bahagi ng ating hangarin na magkaroon ng katahimikan sa ating bansa. Kung kaya nga, meron tayong ginagawa ngayon na mga proyekto kung saan kasama natin ating mga non-government agencies. Sa nangyaring bagyo lamang nung panahon ng Sendong, panahon ng Pablo, at panahon ng Yolanda, ang inyo pong Philippine Navy ay nasa forefront ng humanitarian assistance and disaster response. Pero ito po ay naging matagumpay, hindi lamang po sa pamamagitan ng inyong Navy, kundi sa pamamagitan na rin ng tulong. Nandiyan na po ang Latter-day Saints Charities, ng Church of Christ and Latter-day Saints, ang iba-ibang ahensya ng mga komunikasyon, marami po. Ganon din po ang mga bawat kasapi ng Philippine Navy. Nag-ambag-ambagan po tayo ng isang pagkain sa isang araw, 90 pesos a day na pagkain natin, i-donate po natin yan to make it a part of the budget or the amount na itinulong natin sa ating mga kababayan. Other than that, meron din po tayong training na ginagawa ngayon sa ating mga tauhan upang sa gano'n naman, masigit silang magkaroon ng kakayahan upang magkaroon sila ng capability na makatulong upang magkaroon tayo ng stakeholder. Marami pa po tayong ginagawa. Kasama na rin po dyan yung mga capacitating and empowerment of our people. Also with the aid of of LDSC, meron po tayong ginagawa na wheelchair assessment naman, training sa ating mga sundalo sa CMOG-PN upang masigit naman tayo makapagbigay tulong sa mga may kapansanan nating mga kababayan. So may pakikita po natin, hindi lamang po tayo sa aspeto ng pakikidigma o pakikibaka, gaya na sabi ko kanina, Sus. Involved din tayo sa humanitarian assistance and disaster response, capacitating our people. And of course, ang pinaka-importante rito, ginagawa natin ito in cooperation with our stakeholders. Ayan, ito nga, no, Colonel, nabanggit nyo na nga po yung mga trainings na ginagawa ninyo po sa inyong mga toon. So siguro, sir, how do you enhance yung mga skills and capabilities po of your personnel? At saka kanina pinapakita, flash screens natin yung iba't ibang proyekto ninyo na napakaganda naman talaga nung mga output nito. Ang dami. Tama yun. Yung sa binabanggit ko kanina sa Typhoon Pablo alone, nakagawa tayo ng 3 multi-purpose covered shelter sa Davao Oriental, sa Katiil, sa Boston at sa Baganga. And dito naman sa onslaught ng Typhoon Yolanda, nakapagpagawa naman tayo ng eskwelahan dito sa Giwan, sa Eastern Samar at sa Luway, Bohol. So ito lahat po, except these two which are an amount that we generated from the contributions of the Philippine Navy Wives Association, ang Philippine Navy personnel, yung binabanggit ko kanina,
ito pong lahat ng ito nagagawa natin by training our people to be able to relate to our stakeholders. Ang mahalaga po rito na proseso na ginagawa natin is we begin with the so-called an opportunity para magkaroon kami ng dialogue. Gusto namin makita na yung isang agency na gusto naming lapitan or maging kabahagi or partner sa isang proyekto ay nandun sa kanilang tinatawag na vision or core values ng kanilang konstitusyon, korporasyon na gusto nilang tumulong or bahagi sila ng pagtulong. May halimbawa natin yung Henkel Philippines na kasama sa kanilang tinatawag na corporate social responsibility is to help yung mga needy nating kababayan. So because of that, na-link po natin sila with our needy kababayan sa Tacloban. Okay. Yung pong na-devastate ng bagyong Yolanda, binigyan po sila ng 50 units ng desktop computers and around 20 units ng laptop computer. Ang mahalaga po dito na may ipakikita natin, ang nagiging trabaho po ng Civil Military Operations Group, aside from our core function which is to win the hearts and minds of our people, is involvement natin sa capacitating part of our needy countrymen. So, nakikita po natin, kung merong isang institusyon or mga institusyon na merong kakayahang tumulong sa ating mga nangangailangang kababayan, at ito namang mga nangangailangang kababayan natin, wala naman silang buwan upang makuha yung mga pangangailangan yun. Ang trabaho po ng Civil Military Operations Group is to link the needy and the ones who can provide the need. I think this is very important kasi sa dami po ng ating mga kababayan gustong tumulong, kitang-kita po natin yan sa Yolanda. Wala po sila, gusto nilang tumulong pero wala silang paraan or kaalaman paano maipaabot ang tulong na ito sa ating mga kababayan. So, kumbaga parang available lang sila, sir. Hindi lang nila alam kung paano lumapit. So, ngayon, paano ngayon, yun namang mga kababayan natin nangangailan, hindi naman alam kung kanino hingi ng tulong. So, that is where your Navy, your Civil Military Operations Group, Philippine Navy, and the Armed Forces of the Philippines come in. Okay. We link the needy and the ones who can provide the need. So, tarang tayo ang nagiging broker. Tayo nagiging vehicle or tool upang ang mga tulong na yun ay makarating sa ating mga kababayan. Right. And na-emphasize na rin naman natin kung gaano kahalaga talaga yung involvement ng mga mamamayan dito sa mga operations ng CMOG. Pero sir, ano po ba yung usual na reaction ng mga tao kapag lumalapit yung Navy, yung cooperation? Ano po yung mga challenges na hinaharap ng Navy? Alam po ninyo, nakakatuwang maikwento namin sa inyo na talaga pong nung araw, pag nakakita po tayo ng naka-uniforme, ang mga tao siguro, kayo mas bata kaysa akin siguro, pag nakikita ninyo yung mga sundalo, medyo aloof na tayo, no? Pero sa ngayon po, ang inyo pong sundalo ay natutuwa po tayo at sapagkat napapamahal na po tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga panahon ng higit na pangangailangan na nanduroon po tayo. But in order for us to be able to endear ourselves, so to speak, more to our people, marami po tayong activities na ginagawa. For example, meron po tayong mga concert at the mall. Okay. Pumupunta po ang ating mga Navy doon, yung mga kumakanta natin, ang mga sundalo. Then we also display mga mannequins showcasing our uniform. And then, yun na rin po ang pagkakataon upang magbigay tayo ng mga pulyeto, mga leaflets about your Navy. People can start asking about what is their Navy, how can they be one of the Navy personnel. So madalit sabi po, there was even one post in Facebook, Carla, na nagsasabi doon na nagulat sila in one concert of the mall, they cannot believe their eyes and ears na makakita ng sundalo doing a Bruno Mars. Doing a Bruno Mars. So parang it's quite remote from the usual stereotype that we have of our soldiers. But ang maganda po dito, habang inilalapit po natin ang ating sarili sa ating mga kababayan at nagiging positibo naman po ang kanilang response, ang maganda po rito, we are gaining what we call the whole of nation approach to solving our insurgency problem and attaining yung tinatawag nating peace, security, and development of our country. So ito po ang trust ngayon ng Philippine Navy Civil Military Operations Group. And when you ask me about the challenges, ang nakikita po natin sa ngayon ay ang karagdagan pa po nating mga tauhan upang masigit pa nating maparami ang mga units ng Civil Military Operations Group. Hindi nyo po na itatanong, we have 7 Civil Military Operations units scattered all over the country from Luzon to Mindanao. Meron po tayong 7 na Civil Military Operations Unit. Ito po ang ating dinadagdagan. Hindi lamang po ang bilang, kundi yung kanilang capacity, kanilang kakayahan, kanilang training. So ngayon, patuloy po ang ating ginagawang training to ensure that they are physically and capability ready para i-embark ang mga gawain ito. At hindi lang natin ito ginagawang simple na training or lecture, may mga practicals din ito. But sabi nga nila,
the fruit of the pudding is in the eating. So the moment na na-train po natin sila, dinideploy natin sila sa frontline areas upang matest nila ang kanilang kaalaman. At the same time, kung ano yung makuha nilang inputs from the ground, we put that back to our school. We call that Civil Military Operations School para gamitin naman natin po yun na tool upang dagdagan, i-modify, or palitan ang mga teorya at mga lessons na itinuturo natin sa ating civil military operations. Yan. Ayun no, Jules, nakakatawa. Again, tama nga naman. Taming sabi mo, Jules, before pag nakakita tayo ng isang militar, tayo yung natatakot. Ngayon, merong CMOG, para mas mapalapit tayo, tignan mo nga, sino-showcase pa nila sa mga malls yung mga talents sila, kahit yung mga uniform sila, para alam mo yun, maging kumbaga normal sa atin, na hindi sila dapat katakutan. Actually, sila pa nga yung dapat nating lapitan if ever na may sakuna na nagaganap sa ating barangay o may mga problema tayo, pwede natin silang lapitan, mga boss. Kasi sila naman talaga yung kakampi natin. Yes, sila ang ating kakampi. Tama yan. Okay, so thank you so much, sir, no? Sa lahat ng panahon at sa lahat ng detalye na binigay nyo hinggil sa CMOG. Right. Marami po kaming natutunan ngayong umaga ni Jules. Salamat, Carla. Jules, and on behalf of our Flag Officer in Command, Vice Admiral Jesus Milian, ang inyo pong 23,000 kagawad ng Philippine Navy, sailors and marines, mga tinatawag nating mandaragat at mandirigma, scattered all over the country. Most of them are watching us right now. Hello. Ang gusto po nating sabihin sa ating mga boss, maasahan po ninyo ang inyong hukbong dagat upang dumalo at tumulong sa inyo sa lahat ng pangangailangan. At of course, pasasalamat at tulong na rin ng ating mga stakeholders in one whole nation approach that we will win and attain a secured and peaceful Philippines. Magandang umaga po. Thank you so much again. That was Colonel Edgar Arevalo, ang commander ng Philippine Navy Civil Military Operations Group. Thank you so much, sir.